Sa mga mamamalengke ngayong Lunes, tumutok na kayo dahil eto na ang presyo ng ilang bilihin. Magkano na ba? Binisita po ng GMA Integrated News ang Commonwealth Market at nadiskubring wala na hong nagbebenta ng regular at well-milled na bigas sa saklaw po ng price cap. Nako ha. Mahal din yung kamatis. Balita ko. Talaga At may nga live naman. na balita si Maki Pulido. Maki, magkano na ba ang bentahan ng kamatis at bigas? Alam nyo naman ngayon, kung mamamalengke ka, wala ka na talagang mabibiling mura. Lahat, halos lahat, mahal. Mahal ang karne, mahal ang bigas, pati gulay, mahal na. Can you imagine, pati kamatis, mahal. Dito nga sa Commonwealth Market, nung nagtanong kami, ang kamatis ay nasa 160 pesos per kilo na. Ibig sabihin lang yan, Connie at Rafi, ang 7 piraso, at nagpakilo kami kanina, ang 7 piraso ng maliit na kamatis ay nasa 40 pesos. Mas tumaas pa raw ito kumpara nung nakaraang buwan na 100 pesos per kilo. Mura pa nga yan kung tutuusin dahil sa monitoring ng Department of Agriculture, sa ibang pamilihan sa Metro Manila, aabot sa 210 pesos ang kada kilo ng kamatis. Kamatis pa lang yan, mahal na kahit yung ibang mga gulay. Ang sitaw to nasa 100 pesos per kilo. Ang isang tali na may 10 piraso ay nasa 20 pesos. Yung sibuyas dito sa Commonwealth Market, nasa 160 pesos per kilo, pataas ng 100 pesos. Ang bell pepper, 400 pesos per kilo na, mula 70 pesos noong nakaraang linggo. Sa mahal ng kamatis, may mga nakausap tayo na mga tindera dito sa Commonwealth Market, hindi na daw nagbebenta. Ang sabi nila sa atin, mahirap na. Dahil sa sobrang taas, tutuma lang benta. At kung matumal, ibig sabihin, may mga hindi mabebenta, hindi mababawi yung kanilang mga puhunan. May mga nakausap kami kanina, ang balak sana, dahil nga malamig ang panahon, magigisa para sa sabaw, pero dahil nga sobrang mahal, nasa 30 pesos para sa kamatis pa lang, hindi na magigisa ng kamatis na mas malasa raw sana, sibuyas na lang ang gagamitin. So dito, napansin din natin na wala nang tinitinda na regular milled rice o well-milled rice, puro na premium grade local rice at ang presyo ay 55 pesos hanggang 57 pesos. 50 pesos per kaban lang daw kasi ang diferensya ng bentahan sa Bulacan ng regular milled at premium grade local rice. Kaya sabi ng rice retailer, premium grade na ang binili nila dahil kung ipatupad bukas yung price cap na 41 pesos at 45 pesos per kilo sa regular at well-milled, tiyak talagang malulugi sila. Pinag-uusapan pa ng mga rice retailer kung magbubukas sila ng pwesto bukas ang unang araw ng pagpapatupad ng price cap sa bigas. Kung tutuusin, ang sabi ng Bantay Bigas, dapat nga nasa 36 pesos ang kada kilo ng bigas dahil ito ay mula pa sa ani noong March, April at May, at kung saan ang palay ay nasa 12 to 16 pesos per kilo lang. Nakakalungkot nga lang daw, ito yung sinasabi ng Bantay Bigas, dahil ang naiipit sa halip na rice cartel na sila nga raw yung nagmamanipulate ng presyo sa ngayon, ang naiipit ay yung mga rice retailer. Ang sabi ng Bantay Bigas, hindi na raw na-regulate ang importasyon at bentahan ng maipatupad ng rice tarification law dahil nalimita na ang National Food Authority sa pagbili lang ng buffer stock. At ito ang balita ko. Ako si Maki Pulido para sa GMA Integrated News. Maki, nako, ito naman ang balita ko, kasi marami tayong naririnig na pangamba dahil hindi madali na talagang makita kung yung tinitinda ba talaga ay premium rice. As compared, di ba, sinasabi nila po pwedeng dayain na well-milled lang naman pala yan. Pero para maibenta na mas mataas, kailangang sabihin na premium rice ito. So, paano ba daw gagawin dyan? Premium Meron ba tayong grade. mga nakausap? Premium Tama. grade? Oo. Maki? Alam mo, ang sinasabi lang kasi dito, ang mga expert kasi dyan, yung pagtingin, yung titignan mo, kung halimbawa, may mga broken rice. Oo. Doon lang mo lang naman masasabi kung talagang premium o kaya yung diferensya sa bigas. So, this will fall upon the responsibility ng Department of Agriculture dahil sila yung may mga inspector. Sila yung titingin doon sa bigas kung totoo ba tong premium grade o kaya well-milled o regular well-milled. Connie? Oo, simula bukas na yan. Siyempre, yung ating price cap, ipatutupad, Maki. So, aasahan ba natin na maglilibot Oo. yung mga taga-DA para talagang masiguro na walang mananamantala na naman?
So ganito yon, kanina pa natin tinatawagan ng Department of Agriculture at hanggang sa ngayon, tinatawagan pa rin natin sila para naman maitanong na, isa na yan sa itatanong natin, Connie. Ayun. Naku, paano yun, Maki? Sabi mo kasi yung iba hindi na nagbebenta ng kamatis. Baka hindi kayo magmahal din. Wala na nagbebenta, di ba? Price market yan. Paano yun? Magmamahal lalo. Mahal na talaga, Rafi. So, syempre, ang kailangan daw nilang gawin, sabi ng mga nakausap natin, talagang kailangan protektahan din natin nila yung sarili nila dahil mahal nga naman ang puhunan. So, kung hindi mo mababawi yung puhunan, mas malulugi ka. So, Nako. yun lang. Talagang hindi natin alam kung paano yan ibabalanse. Kasi talagang dun sa farm, mahal na talaga, Rafi. Kailangan magpalengke tour na yung mga gustong mamili ng mga ganyang At saka kamatis. forced diet tayo dito, di ba? Maraming salamat sa iyo, Maki Pulido. This is a remix. Prepare for launch in 3, 2, 1. Welcome back mga kabig boss. Please like, share, and subscribe my YouTube channel, ang The Big Boss 101, ang pobreng Shift TV Sibuyanon channel, and ang Rumblumanon Vloggers. Thank you! Maituturing daw na pinakamalakas na Malacanang confirms letting go of Finance Undersecretary Shelo Magno for being unsupportive of government's policies. In a statement, the Office of Executive Secretary Lucas Bersamin said Magno had been set on maligning the Marcos administration and that her termination should have been expected. While the statement did not specify which policies Magno is opposing, she recently made comments critical of the price ceiling on rice. The government, meanwhile, is determined to ease the burden of grain sellers, as it announced the distribution of cash aid for rice retailers on Saturday, September 9th. The Departments of Trade and Social Welfare say they have come up with a list of qualified retailers. The distribution will start in 4 cities in the National Capital Region. These are Quezon City, Manila, Caloocan, and San Juan. Tomorrow, maaari magsimula na tayo ng payout within NCR. And then, yun nga lang ang included dito ay yung mga nasa mga pamilihang bayan natin, nasa mga wet and public markets natin. What I'm saying is yung mga sari-sari stores, they have to wait pa rin. Baka kasi in a week or 2 pa natin sila ma-include dun sa ating program. DSWD Secretary Rex Gatchalian and DTI Secretary Alfredo Pascual will lead the distribution of aid in Commonwealth and Maypaho markets. Retailers in wet markets will receive 15,000 pesos, while smaller stores will receive 5,000 pesos. They must be registered with the Business Process and Licensing Office, the DTI, or the Securities and Exchange Commission. Those who are unregistered must be validated by the DTI. Ang mga payouts po ay mangyayari sa inyo pong mga palengke para po doon sa mga rice retailers natin sa mga pamilihang bayan. So wala pong kailangan dagsaing DTI office o DSWD offices. Wala po. Maghintay po ng anunsyo. Mula po sa inyong mga asosasyon, sa BPLO, lalong-lalo na sa inyo pong lokal na pamahalaan ukol dito. While this is welcome news to the sector, an economist maintains the price cap will do more harm than good. University of the Philippines economics professor J.C. Punungbayan believes the price ceiling is a product of poor planning by the government, since there have been already indicators about the rice supply problem. Sana ang ginawa ay dinamihan yung imports mula sa ibang bansa noong mga nakaraang buwan. At sana binabaan din yung taripa or taxes doon sa imports natin para mas madali na makapag-import ang ang private sector ng bigas. But former Agriculture Secretary Manny Peñol believes the price cap is necessary. He stresses, though, that the price ceiling should be accompanied by a long-term production program. Under the present situation, there's no other way. Government
must control the runaway prices. But alongside this immediate action, there should be a long-term program now. No matter if it's 5 years. Kausap daw ni Presidente yung taga-Vietnam. Correct. For a 5-year Government to import program. government. Hey, Yes. why don't we talk about a 5-year production program?